Ako dahil nandito si Lord. Amen. Praise the Lord. Sabi mo, blessed ako dahil nandito si Lord. At yun naman ang katotohanan dahil sinabi niya, no? Kaya pala niya pinaalala yun na may dalawa o tatlo nagpupuri dahil talaga namang may dumarating na pagkakataon na gano'n. But hindi yun ang pinofocus natin. Ang pinofocus natin ay ang presensya ng ating Panginoon. Kaya lagi natin sinasabi, ako ay blessed, ayokong ma-stress. Amen. Sabi mo nga sarili mo, ako ay blessed. Ayokong ma-stress. Pati sa mga nanonood dyan, good morning po. Sabi mo sa sarili mo na kayo nanonood, ikaw ay blessed. Ayokong ma-stress. Amen. So, 2024 is the year of answered prayer. Dinideclare natin yan throughout the year. Na this year, masasagot yung ating mga panalangin. Ngayon, ang tanong, doon ba kasi matatapos na yung January, may nasagot na ba sa mga prayer natin? Meron na ba? Meron na ba? Meron na ba? Amen. Kung meron na, pasalamatan natin, Lord. Kung wala na, pasalamatan natin ang Lord kasi on the way na yung blessing na yun. On the way na yung kasagutan na yun. Amen? So, tandaan natin, ang Panginoon may proper timing sa kasagutan sa ating mga panalangin. Hindi niya ibibigay pag mali yung panahon. Sabi nga natin, nung sa napanood ko, ano ba yun? Yung sabi, may tamang panahon. Amen. Okay. So this year ang ating team ay glorious. Kaya nga this month ang title ng ating team ay pinapakita natin paano natin mapupuri ang ating Panginoon. Amen. So marami na tayo na pag-aralan. So huli, ito yung ating pag-aaralan. Amen? Okay. So last time na pag-aralan natin, we pray. Dapat dahil nananalangin, dahil sa pagpapray, napupuri na natin ang ating Panginoon. So ngayon, we'll go to Acts 17:16 to 34. Medyo mahaba yung introduction ko dito sapagkat kailangan nating bigyan ng lalim kung ano yung mensahe ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kailangan malaman natin yung setting sa mga nag-aaral ng Bible dyan. Dapat alam mo ano yung setting nung pag-aaralan na yon para mas maintindihan natin bakit ganon yung mga pinag-uusapan nila. Amen? So bigyan ko kayo ng background. Ang tema o lugar na pag-uusapan yan ay sa Athens, Greece. Amen? So doon sa Greece. Asan ba ang Greece? Ang Greece ay isa sa pinaka-symbolic na lugar sa Bible sapagkat sa Daniel 2 at Daniel 7, isa yan yung mga nabanggit na bansa na napanaginipan ni Haring Nebuchadnezzar. So ano yung una? Babylonia, Medo-Persia, Greece, Rome. No? Yan yung apat na talagang mga lugar na hindi pa nangyayari. Ito na raw yung mga sasakop sa bansang Israel. Hindi natin alam. No? Sabi nung iba, kaya daw yan, unang-una, Babylonia, upang turuan daw ng leksyon. Sabihin na natin itama yung mga nagiging pagkakamali ng mga Israelita, kaya ginamit niyang Babylonia. Ngayon, bakit niya ginamit ang Persia? Upang ibalik naman uli sila sa lupang pangako. Bakit ginamit ang Greece? Because of their language. Kasi that time, si Alexander the Great has conquered, sabi nga, half of the world, sabi nga. So, God uses the language and that is Greek. Di ba nga, ang New Testament ay ginamit sa Greek. At kahit yung panahon ng Romano, parang Greek ang naging central figure language. And bakit naman Rome? Dahil ang mga Romano ay famous sa paggawa na nila ng magagaling na instruktura. Ito yung famous na gawa nila. In fact, ito ay kuha sa Britain, sa London, kung hindi ako nagkakamali, sa UK, na hanggang ngayon gawa pa. Biro mo, ilang daang taon na yung dumaan, hanggang ngayon yung kalsadang yan. At famous yung mga Romano na sinasabi nila, gumagawa sila ng network of roads para madaling makarating yung mga military nila, makarating yung mga supplies nila doon sa mga lugar na kino-conquer nila. Later on, I will show you yung mga bansang na-conquer ng Rome. So, mas madaling lumaganap ang gospel kasi nga may magandang dadaanan. Amen? So, kaya ginamit ng Lord, sabi niyo, kaya ginamit daw ng Lord ang Rome upang mas madaling mahayag ang mabuting balita. Later, I will show you yung isa sa missionary journey ni Apostle Paul. Amen? Okay, so Babylon, Persia, Greece, ito yung pag-aaralan natin yun, and Rome. Kaya napaka-importante nitong lesson na ito. Amen? Okay, so ito yung Paul's second missionary journey. Dito siya nagsimula sa Antioch. Inikot niya halos ito. Dito sa Listra, dito niya nakita si
Timoteo, sinama nila yan hanggang dito, ayan yung kanyang path, yan yung second missionary journey niya. Ito yung pag-uusapan natin sa Athens. Bago siya mag-Athens, galing siya sa Berea. At alam natin, pag sinabing Berea, ito raw yung mga Kristiyano na hindi lang basta nakikinig sa message. Pinag-aaralan muna nila. Kaya tonto si Pablo, sabi niya, mas noble ito kaysa sa mga taga-Thessalonica. Itong mga ito, pag nakita, nagsabi ako, nagturo ako, hindi lang nila tanggap ng tanggap, ay pinag-aaralan muna. Tandaan mo, kapatid, maaring kahit ako o ibang pastor nagtuturo ng hindi, dapat tinitingnan nyo rin yung biblical reference. Tama ba yung tinuro ng pastor namin? Amen? Okay, so ganun itong mga Berea. And after Berea, kasi itong mga taga-Thessalonica, galit kay Paul, merong mga pangyayari doon. Ngayon, kaya pumunta siya ng Berea. Pagdating sa Berea, hinabol pa rin siya. Kaya yung mga taga-Berea na Kristiyano, sabi, pumunta ka na ng Athens, Paul, sabi niya. At naiwan si Silas at si Timothy sa Berea. Ganun yung storya nun. Nauna sa Athens, Greece, itong si Pablo. At doon natin sisimulan yung ating storya. Amen? So, naiwan si Silas at si Timothy sa Berea kasi nga, hinahabol siya ng mga hindi mabubuting tao ng Thessalonica. Amen? So, kaya siya tumakbo muna ng Athens. Okay. So, ito yung mga na-conquer ng Rome that time. So, nakita nila hanggang dito sa Britain. Yan, ang laki ng nasakop nila from Asia. Ito na yung Arabia. Tapos ito, Africa. Nakakonsentrate dito sa parting Europa. At si Paul, ang narating niya, mula dito hanggang dyan lang yun. Dito yata, yan. Sabi nga ni Paul, gusto niyang pumunta ng Espanya. Hindi niya napuntahan yan. Yan yung huling prayer yata niya. Ito, ano to Espanya ngayon? Siyempre, Spain. Kitang-kita na. Ito, Italia. Ito pa yung pangalan. Ito yung Rome. Ito, laki na nasakop ng Rome, no? Ito, Germany. Ito na, Russia na yan. Ito hanggang Britanya pala yung pangalan dati ng London. Kaya ang anak ko, Cleodel de Bretanya ang pangalan. Yun ang pangalan niya sa FB. Amen? So ito yung nasakop ng Roman Empire. At lahat yan, hindi ko na naipakita sa iyo, lahat yan mayroong kalsada. Kaya mas madaling lumaganap yung mabuting balita. Amen? So, central figure dyan, nandito ang, dito ang saan ba ang dito, somewhere here ang, itong Judea. So, parang madaling lumaganap yung mabuting balita. Amen? Okay. So ito yung Athens. Maganda ang Athens. Siguro kung tayo pupuntahin ng Athens, makikita natin yung mga rebulto, nagaganda ang instruktura. Ang unang gagawin natin, magpapapicture. Sure ako. Ganda, picture. Selfie. Group photo. Diba? Dala-dala mo, selfie stick. Kahit saan naman ngayon, pag maganda lugar At napakaganda ng Athens. Halos ganito yung, hanggang ngayon, ito yung temple daw ni Zeus. Nandyan pa yan, although hindi na gano'n. Sigurado, nandun tayo. Nagja-jump shot pa. Amen? Pag nandun tayo. At yan yung nakita. Kung maganda ngayon, mas maganda noon. Yung panahon, walang sinabi yung panahon ngayon sa kagandahan ng Athens noon. Amen? At ito mga contribution ng mga Greko o mga Greek sa ating kultura, filosofiya. Yan, dyan nang galing si Socrates, si Plato, si Platito, si Kutsara, Tinidor. Dyan sila galing, no? Kilala yung mga yan, si Socrates, ito yata yung nagsimula ng question and answer, na pag merong kang gustong malaman, magtanong ka. So siya nagsimula niyan. Si Plato, estudyante niya. Si Plato, ang estudyante naman niya, si Aristotle. So kita niyo, galing, no? May mga disciple. Amen? So literature, diyan nagsimula yung Helen of Troy. Yan. So maraming kinontribute ang Greek sa ating kultura, sa Western, lalo sa Western. Art and architecture, magaganda yung pagkakagawa nila, yung mga temple nila. Para rin sila mga Romans pagdating sa paggawa ng structure. Imagine, they are 100 years away from now na wala pang modern technology. Imagine yun yung galing nila. And then science and mathematics, si Archimedes, siya yung father of mathematics. Tapos nandiyan si Euclid sa Pythagoras. Kung ikaw nag-aaral ng engineering, kilala mo yan. Ito yung Pythagorean theorem. Si Euclid, ito yung mga sa measurement.
sila yung mga nag-formulate ng formula na yon, ng tatalino nila. Biro mo, wala pang computer, wala pang calculator, nagawa na nila yon. So hanggang ngayon, ginagamit yan. Naalala ko, nung nag-aaral ako sa Mapua, yan, ginagamit namin yung Pythagorean theorem yan sa geometry. Naalala ko pa. So sila yung nagsimula noon. Yan, democracy, political and philosophy. Sa kanila daw nagsimula yung birthplace ng demokrasya. So doon nagsimula sa kanilang gobyerno. Ginaya hanggang ng Amerika, ginaya natin. Medisina. Si Hippocrates, siya ang father of medicine, modern medicine. Kasi talagang pinag-aaralan niya, hindi yung tapal-tapal lang. Imagine natin, bakit ko siya sabi ito, mamaya? Bakit kailangan malaman natin yung background ng mga tiga-Greek? Ano pa? Olympic Games. Kaya may Olympic Games, sa kanila nagsimula. Biro mo, wala pa yung mga sikat nating manlalaro. Naglalaro na sila ng Olympics. At ang nananalo, naalala niyo si Apostol Pablo, kaya sinabi niya, you should run the race to win, di ba? Para raw atleta ka. Dahil binase niya yan sa kultura ng mga Greek. Kaya pag nanalo ka, nilalagyan ka raw ng red o yung dahon. Yun yung kasing premium nila nun. Tapos language, yan. Many scientific, medical, philosophical terms have Greek origins. Alam niyo, pinakasikat na mga Greek name? Fraternity. Alpha, Kappa Rho, Acro, di ba? Ano yun? Greek name. Greek, nalala ko, nung nag-aaral ako seminaryo, Pastor, diba? Nag-aaral kayo ng Greek. Yung mga pinag-aaral, alpha, beta, theta, lahat yun, fraternity. Fraternity. So, nagsimula yan sa Greece. Ano pa? Hellenistic culture. Yan yung foundation daw ng Western civilization. Later on, malalaman nyo bakit ko ito sinapabi sa inyo. Okay, tingnan natin, Acts 17, ha? Ano na natin simula yung storya? Acts 17. Habang sina Silas at Timoteo, hinihintay ni Pablo. Nasaan sina Timoteo, tsaka si Silas at si Timoteo, nasaan sila? Nasa Berea. Pinauna nila si Pablo kasi nga may mob doon, no? Merong gustong pumatay kay Pablo, yung mga tiga Thessalonica. Okay? Sabi niya, sa Atenas, ayan, naunta si Pablo sa Athens. Napansin niya, punong-puno ng Diyos-Diyosan ang lungsod. Yung mga rebulto, napakaraming rebulto sa Athens. Nung napunta ako ron, hindi, joke lang. Baka isipin nyo, nakapunta na ako. Okay, talaga magpapapicture ka kasi magaganda. Amen? Punong-puno ng Diyos-Diyosan, nabagabag ang kanyang spirito. Take note, ha? Kung tayo pupunta doon, sigurado, wow, ang ganda! Ang ganda ng lugar. Picture mo ko dito, siguro, mauubos yung baterya ng cellphone copy picture. Pero si Apostol Pablo, bilang isang mananampalataya, ano nangyari? Hindi siya nagandahan. Kasi nakita niya, mga rebulto eh. Tayo nga, isang rebulto, pag medyo maganda, picture tayo. Diba? Siya nabagabag ang kanyang spirito, may sipa sa kanyang damdamin. Sabi niya, kaya nakipagpaliwanagan siya. Yun kagad ang hinarap niya. Yung itama, yung maling paniniwala. Amen? So talagang yun ang kanyang damdamin. Itama kasi kawawa itong mga tao to. Ang ganda nga ng bansa nyo, ng lugar nyo, impyerno naman ang punta nyo. So ganun yung puso ni Apostol Pablo. Hindi niya pinansin yung ganda, yung laki, yung galing ng craftsmanship. Ang nakita niya, problema. Nakita niya, biyaheng impyerno itong mga tao. Kaya siya nakipagpaliwanagan sa loob ng mga sinagoga, sa mga Hudyo, sa mga Hintil, kasi marami ng mga Israelita ron. Amen? Na sumasamba sa Diyos, na sino mang makatagpo niya sa liwasang bayan. Take note, araw-araw. We don't know how long he is in Athens, pero sandali lang siya ron. Amen? So, isang linggo siya, araw-araw siya nakipag-debate. Nakipagtalo, take note, nakipagtalo rin siya sa ilang mga pilosopong Griego na Epicureo at Stoico. I will show you who these people are. Okay. Ito yung mga matatalinong tao that time. Ano ba ang sinasabi sa atin ng nagmamarunong na yan? Para sinasabi, who you? Kami yung sentro ng katalinuhan that time. Kahit yung mga Romans, kahit na sila ay Roman country, hindi sila masyadong pinapansin ng Rome kasi alam ng Rome, matatalinong tao to. Dito nagmula sina Socrates, sabi ko nga sa inyo, mga pilosopo. Ano sinasabi ng nagmamarunong na yan? Hello, mas matalino ako sa'yo. Parang ganito ngayon eh. Pupunta ako ng UP, yung mga doctorate na doktor doon. Tapos magtuturo ako. Bakit? Sino ka?
Who you? Dalawa kami ni Pastor Joby, nando sa magtuturo kami sa UP ng philosophy. Ha? Tinuturo Diyos. Amen. Ganun siguro yung marunong. Sabi nila, nangangaral yata ito tungkol sa ibang Diyos because they have a lot of gods. And this Paul is teaching another God. Kaya sinabi nila yon dahil nangaral si Pablo tungkol kay Kristo. Hindi siya nahiyang ituro si Jesus. Kahit ang dami nilang Diyos, mali yan. And the fact, alam natin, matatalinong tao to. Hindi siya nahiya, hindi siya natakot na ituro si Kristo. Kasi alam niya yung totoo. Kahit magaganda yung damit nila, kahit mga pogi sila, mas pogi kami ron. Amen? So ganun siya. Sabi niya, at ang muling pagkabuhay, kasi itong mga taon to, yes, they believe in the afterlife, but they don't believe in the resurrection. Tanda na, naniniwala sila ng merong buhay sa kabilang buhay, tama ba yun? Pero hindi sila naniniwala na mabubuhay tayong muli. So yun yung paniniwala nito. Sino tong mga Epicureans at Stoics? Ito ang problema. Mga karamihang bata ngayon, ito yung kanilang filosofiya sa buhay ngayon. Sometimes, most of the, sorry sa mga nanonood, alam ko naman, hindi naman lahat. Pero yung mga kabataan ngayon, ito yung natututunan nilang Stoics. Merong isang bata nagsabi sa akin, hindi ko makalimutan, sana wala ng emosyon. Saan nila nakuha yun? Sa Stoic philosophy. Then, I'll show you who these people are. Stoic beliefs. These are a group of people na mga philosopher na hindi sila naniniwala sa Diyos. Naniniwala pa sila? Tingnan natin ha. Ang founder nito si Zeno, ang pinaniniwalaan niya, virtue as highest good, kabaitan. Ayan, pansinin niyo ha. Ano pinaniniwala nila? Wisdom, katalinuhan, courage, justice, and temperance. Yung mapagmatiis. Meron na ba kikilalang ganyan ng mga kabataan niya? Matatalino, matatapang, hustisya, ipaglaban ng karapatan, mapagtiisin. Ayan okay. Ano pa? Acceptance of the external. They believe in the external world. Sabi nila, merong isang mundo. Meron daw mundo na wala na silang magagawa. Ayan thoughts, actions, and attitudes. Ito kaya mong kontrolin. Yung thoughts mo, kaya matitigas sila yung action nila, yung mga kilos nila. Pero may mga bagay daw na hindi nila kayang kontrolin. At tapos, dichotomy yung control. Yung napagsasabay nila na ito yung buhay nila, pero meron silang pinagdadaanan. Kasi nga, iba yung paniniwala nila. Wala silang paniniwala kay Jesus. Ano pa? Endurance and resilience. Alam naman natin, pag sino endurance, di ba? Yung parang kang military na nagte-training, na talagang binubugbog ka, pero laban ka pa rin. By cultivating inner strength and maintaining a calm mind. Ganyan sila, kalmado lang kami, boy. Kahit marami kami pinagdadaanan, kalma lang, kalma. Naalala ko, mga bata kayo, ganun ang term. Relax ka lang. Ikaw ba? Relax ka lang. Pogi ng pastor mo, no? Di ba? Huwag ganun. So, relax ka lang. And then, mindfulness and the present moment, tinitignan lang nila yung ngayon. Kailangan ko lang maayos yung ngayon para maayos yung bukas ko. Ganun yung paniniwala nila. Amen? So, basically, may nakita ng Stoics. Mamaya, dilalaliman pa natin yan. Famous Stoics include Zeno, Cicero, Seneca. Ewan ko, if it rings a bell to you, kasi nung nag-aral ako, pinag-aralan namin si Seneca kasi may teacher kami. Si Miss Seneca. Hindi, joke lang. Okay, hindi nyo nakuha. Okay, hindi na kayo. Paul had more common grounds with the Stoics rather than Epicurean. Siguro nga kasi naniniwala sila ng afterlife. Kasi yung mga Pariseo, ganyan. They more on the knowledge. Mas kami sa katalinuhan. Nawawala na nila yung puso, yung totoong application ng wisdom. Amen? Okay. In summary, Stoics followed a moral philosophy. They were about self-control, suppression of emotion. May kilala ba kayo ganyan? Na kahit galit na galit, tatahimik, hindi kumikipo, bahala kayo sa buhay nyo. Tinokontrol nila yung emosyon nila, lalo na yung mga bata ngayon. Sorry, pero ito yung maraming, talagang ito yung kanilang filosofiya. Kasi yung bata ngayon, they are more on the knowledge side. Ewan ko, may mga kilala kayong gano'n. Na talagang, sorry mga nanonood, ulit-ulit ko na. And they believe in pantheism. Ano yung hindi panty ha. Pantheism, they naniniwala sila sa maraming Diyos ba yun? Na lahat thinking the divine to be in all things and being, lahat daw may Diyos. Parang ganun. Yun yung paniniwala nila. Hindi sila naniniwala kay Jesus, pero maraming Diyos. Take note. Amen? So yun yung mga Stoics. Okay, we go to the Epicureans. Ito naman, Epicureans, ang ultimate goal nila, kasayahan.
Pinagkaiba, no? Isa kalmado lang, ito naman puro saya-saya. Ito yung mga Epicureans. Tapos ano pa? Meron silang paniniwalaan na ano to, by satisfying basic needs and avoiding unnecessary ones. Ito lang, kung ano lang yung meron, okay na, masaya na ako dyan. Okay lang sila dyan. Tapos naniniwala sila sa simple life, simple living. Pero gusto nila, masaya sila pag medyo may friction na, iiwasan na nila yan. Tapos, gusto nila, simpleng buhay lang. Nakikita nila Epicureans, ha? Okay, friendship, mahilig sila makipagkaibigan, and then, absence on the fear of death. Hindi sila takot mamatay. Delikado itong mga tao to. Sabi dito, Epicurus famously argued that death should not be feared because when it comes, we no longer exist to experience pain. Parang pag namatay ka, tapos na. Grabe, no? Yun yung katuruan. Sad to say, hanggang ngayon, nandito tong philosophy na to at maaaring sa mga schools, tinuturo ito. Hindi ko sinabing masama, don't get me wrong. Therefore, worrying about that is pointless. Huwag natin pansinin yan. Basta mas enjoy tayo ngayon. Happy tayo ngayon. Wala namang kabilang doon. Pero kabilang daan. Amen? Okay, the philosophy, ito na. The Epicureans were opponents of the Stoics. Magkalaban sila kasi yung isa, kalmado lang, yung isa naman talagang self-control. Yan. But Stoics, they generally only had influence the educated elite. Yung mga Stoics daw, mas mamarami sa mga matatalinong tao. Parang naniniwala na ako dun. And contrary to the Stoics, state out politics. Ito naman, yung mga politicians, siya nga military, kasi resilience yan, di ba? Mga katapangan. Matkatatagan yan. So, magkakontra sila. Yung isa, mga matatalinong tao, kasi gusto nila pleasure lang. Itong Stoics naman, katatagan. Amen? At ito pa, traditionally, Romans also had negative views of the Greek philosophy. Ang mga Romano, ayaw dyan. Since Roman culture stress practical knowledge, because ang mga Romano kasi, practical knowledge, tapos i-apply lang agad yung knowledge. Nasaktan ako ngayon, bukas, ayoko na masaktan ako. Ganun lang sila. Empty words of this. Ito sinabi na ni Pablo to sa Colossians 2:8, Ephesians 5:6, 1 Timothy 6:20. Ito yung mga taong sinasabihan niya na may katalinuhang walang laman. Empty wisdom. Amen? Ano yung tali-talino mo, pero hindi mo alam yung totoong katalino. Alam mo yung knowledge, pero hindi mo ina-apply. Alam mo, masasaktan ka na, sige ka pa ng sige. Kasi empty knowledge, empty wisdom. Pag sinabi mong empty wisdom, alam mo yung tama, pero hindi mo naman ginagawa. Matalino kang tao, alam mo yung lahat ng science, math, magaling ka dyan, pero hindi mo kayang i-apply yung tama. Naalala ko noon, nagtrabaho ko. Once upon a time, nagtrabaho ko na service crew. Naging service crew po ako sa isang fast food. Ngayon, medyo matagal-tagal na ako, naging senior na ako. May bagong pasok. Sabi ko, ang order namin, perniritong bangus. Yan. Tapos tinabi ko sabi nung trainee, Sir, ako na po magpiprito. Sabi niya ngayon. Sigurado ka, marunong ka. Opo. Sabi ko, siguraduhin mo lang, mainit yung kawali bago mo ihulog. Di ba? Tama naman. Yung mga nagpiprito dyan. Tama ba? Mainit yung kawali. Tama naman. Pag nangamoy. Pagtingin ko, walang mantika. Mainit talaga yung kawali. Usok Wala mantika. Alam niyo magprito. Alam, lagyan ng mantika. Amen? So, yung parang empty wisdom. You know how, but you don't know. Paano, pero hindi mo kayang i-apply. Parang ganun yung empty wisdom. Amen? Ganun yung empty na katalinuhan. Alam mo. Pero pag application na, wala ka nang alam. Amen? Okay, tuloy natin. So, alam na natin mga kalaban niya, matatalinong tao. Mga edukadong tao, mga may doctorate degree, kumbaga sa mga abogado to, magagaling to. Pero hindi natinag si Pablo. Nakita nyo bakit ko binalikan yung Stoics, yung kultura ng Griego? Bakit kailangan kong diinan sino yung katunggali ni Pablo? Amen? Na hindi siya nahiya na ibahagi ang mabuting balita. Siya ay sinama nila at hinarap sa kapulungan ng Areopago. Ano yung Areopago? Ito yung lugar na doon talaga mo ipepresent yung katalinuhan mo. Ang mga Greeks ganito kasi. Talagang habol nila yung karunungan at kaalaman. Yan yung gusto nila pinag-uusapan. Sabi, may tatlong klase raw ng tao. Yung unang klaseng tao, yung mga simple lang. Ang mga pinag-uusapan nito, alam nyo kung ano?
buhay ng ibang tao. Naku, nandun ka kaya, kapatid. Yung mga nanonood, number 1 ka raw. Buhay ng iba. Hoy, kilala mo si ano? Alam mo yan ha? Ito yung mga marites. Alam mo yan ha? Uy, alam mo, nagsasakit-sakitan lang. Ayaw lang pumasok niyan. Pero maglilib lang yan. Pero pupunta sa mall. Mga ganun ba? Yung pangalawang klase ng mga tao, they talk about business. Ayan. Mare, alam mo ba yung latest? Mag-i-invest ka. After 1 month, kikita ka. O ano, ibon tayo. O kaya ganito tayo. Yan ang pinag-uusapan nila mga pangalawang klaseng tao, mga business. 4 palang klase. Yung pangatlong klaseng tao, ito na yung matatalino. Ayan. Pinag-uusapan nila, ilang dimension, makita mo yung picture na yan. Ilang dimension ba yan? 2D ba yan? 3D ba yan? 4D o 5D? Ganon. Yung they talk about knowledge. Parang ganito, nagtanong yung anak ni Erap. Kilala niyo yung anak ni Erap? Si Jinggoy. Oy, joke lang po to, sir, ha? Na pagkakwentuhan lang. Bata pa si Jinggoy, no? Spelling. Nakita ngayon ni Jinggoy, Mississippi. Tatay. Ilan po ba S ng Mississippi? 4 po, 3 po ba o 4? Kayo, alam nyo kailan S sa Mississippi? Ikayo, alam nyo kailan nasa S ng Mississippi? O, di ba nyo alam, no? Sabi ayoko na sabihin, baka mayari ako. Limahin mo na, anak, para sigurado. O, sa mga hindi nakagets. Amen? So, yun daw, yung mga tao, yun, yung pang-4 na klaseng tao, they talk about Jesus. Amen? O, nandun ka, sa 1, sa 2, sa 3 o sa 4. Okay? So, dun sa Areopago, nandyan yung mga tao na nagdi-discuss ng ideas. Hindi mga marites to, ha? Wala itong pakialam sa buhay ng ibang tao. Dinala siya ron kasi nandun siya sa sinagoga, nasa kalsada, talaga nakikipagdebate siya. Ganun katindi si Apostol Pablo. Wala siyang pakialam, sino ka? Hindi ko sino ka, ha? Amen? Wala pakialam si Pablo kung ano pinag-aralan mo, anong background mo, basta ako ituturo ko si Kristo. Amen? So sana ganun din tayo, wala tayong pakialam, kahit gwapo, kahit maganda yan, basta si Kristo pa rin ang usapan. Amen? Okay, dinala siya ngayon sa Areopago kasi nakikita ng mga Epicureans sa Stoics, mabigat yung pinanggagalingan ng turo, nito kakaibang turo. Amen? Maaari bang malaman namin kung anong bagong aral na tinuturo mo? Sa kanila, yung tinuturo ni Pablo ay aral pa rin, hindi yung katotohanan. Okay, tuloy tayo. Bago sa aming pandinig ang sinasabi mo, kaya't nais naming malaman ang kahulugan nito. So gusto nilang malaman, ano ba yung mensahe mo? Sapagkat walang ginawa mga taga-Athena sa mga dayuhang narirarado, kundi ang mag-usap at makinig tungkol saan? Sa bagong turo. Amen? So yun yung kanilang pinag-aaralan, hindi buhay ng may buhay. Hindi yung manggulo sa kapwa. Ang pinag-aaralan niya, ideas, they belongs to the third group of people na yung mga pinag-uusapan, ideas, katalinuhan. Amen? Okay. Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, mga taga-Atenas. Ayan, ito na. Kumbaga kami, magpipreach na kami ng magpo-4SL na. Anyway, so, tumayo siya talaga, kumbaga, nilagay siya sa isang mata. Mapakita ko sa inyo, ito rin Areopago. Yung, parang ganito, pulpit, para kita ng lahat ng tao. Parang gano'n, Coliseum, ganyan. Pero hindi Coliseum to. Yung Areopago came from 2 words. Ares at Pago, kung di ako nagkakamali. Ares, ito yung Diyos nila, si Ares. Tapos yung Pago, parang mataas, parang gano'n. Okay? Sana hindi ako nagkamali. Okay, nakalimutan ko ilagay. So, Areopago ang tawag doon. Okay, so, napansin kong napaka-religyoso nyo. Take note hindi niya sinabihan na mali kayo. Hindi niya sinabi yun. Hindi niya sinasabing, sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyusan, sa mga demonyo. Hindi niya sinabing gano'n. Amen? Wala siyang sinabing mali. Sabi niya, napansin ko napaka-religyoso nyo sa maraming bagay. Ayun yung Areopago, nakataas siya. Elevated. Tignan natin yung Areopago. Nandun pa rin naman sa Greece ngayon yung Areopago. Ito na siya. Ang hill pala yung Pago. Ibig sabihin, burol ni Ares. Ayan kasi burol. Burol yan. Tapos nandito yung mga tao sa baba. Ayan, parang ganyan. Nandiyan sa taas. Yan yung Areopago. Okay? So tama, naalala ko na. So, burol ni Ares. Ares yung pangalan ng Diyos nila. Para na nakakapagsalita ng maayos. Okay? So, the Epicureans, balik tayo Pleasure is a chief purpose in life. Ayan. Ito to.
They did not deny the existence of gods. Ulitin ko bago natin tignan yung paano magsalita si Pablo. Etong mga Epicureans, hindi sila kinokontra na may Diyos. Pero, but believe that they had that. Parang may Diyos, nasa langit yan. Pero walang pakialam sa tao. Okay? Ang mga Epicureans naniniwala, ulitin ko, na may Diyos, pero walang pakialam sa tao. Kaya huwag ka na mag-pray. Parang ganon. They don't believe. Ito namang Stoics, were pantheist, sabi ko sa inyo, lahat may Diyos. But, great emphasis on moral sincerity and high sense of duty. Parang, wala rin naman, nandyan yung mga Diyos, pero dapat magpakabait ako. They cultivate spirit of proud dignity. Parang proud sila sa mga achievements nila. And believe that suicide, take note sa mga nanonood, Stoics, they believe that suicide was better than life. Parang mga Hapon, nagsusuicide. With less dignity. Kung wala ka namang dignity sa Tagalog, alam mo dignity sa Tagalog? Dignity. Ganun din yung dignidad. Tagalog na talaga. Wala kang dignidad. Pag wala kang dignidad, di ba yung mga Japanese, pag may nagawa silang hindi maganda, kasi naniniwala sila na hindi baling mamatay ako kaysa mabuhay ako na walang dignidad. Mga tao ngayon, di ba may kilala tayo, nandaya sa halalan, sorry. Di ba? Sila hindi. Pag may nagawa silang mali, mas maganda kaming mamatay na lang kaysa mabuhay kami dito sa mundo na wala kaming dignity. Hindi ko alam kung ibig sabihin. Alam niyo na yun. Amen? Stoics believed that everything was God and God was in everything. So they believed that in all things, good or evil, were from God's. And so nothing should be resisted. And they believed that there was no particular direction of destiny. Parang nabubuhay lang tayo sa mundo na wala namang direksyon. Grabe yung mga turo nito mga to. At tinuturo to sa mga sikat na university kung di ako nagkakamali. Philosophy. Kaya yung mga bata, yan ang nagiging nila. Mindset. Kaya huwag kayo kukuha ng subject ng philosophy. Kayo ba? May philosophy subject pa kayo? Sabay tanong. Amen? Ito na. Okay, so, ayan na. Nagigets nyo na yung kakausapin yung tao, ha? So, basically, may idea na kayo. Okay, ito na. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod, diba sabi niya, napansin ko mga reliyoso kayo. Sapagkat sa pagbabasid ko sa lungsod, sa inyong mga sinasamba, nakakita ko ng sinambahan na may nakasulat sa Diyos na hindi naman kilala. Parang sa dami raw ng mga rito, ng mga Diyos-Diyosan, mga rebulto, meron kasing isang lugar doon nakalagay, to the unknown God. Grabe, no? Meron, kasi rebulto, may tayuan niya. Parang ganyan, may pulpit, tapos nandiyan yung rebulto, may tayo. Merong isang ron, parang ganyan siguro, tapos inscription, to the unknown God. Hindi namin alam kung sino itong Diyos na. Grabe, gano'n sila katindi. Baka pag nandun tayo, punta tayong Greece, pa-picture tayo doon. Sabi niya, ang Diyos na sinasamba ninyo, hindi nyo nakikilala, siya kung ipapahayag sa inyo. To the God you don't know, I will show you who. Tama ba yung English ko? Hindi nyo sa kanila, yun yung papakilala. Galit ni Pablo, no? Hindi niya kinontra. Pero total, naniniwala naman kayo sa maraming Diyos, yung Diyos na hindi nyo kilala, pakikilala ko. Ganun katindi si Pablo. Okay, bakit ganun ang mga Greeks? Tingnan natin ha. Kasi may nangyari sa kanila once upon a time, nagkaroon daw ng 600 years before Paul, nagkaroon daw ng plague. Ano may plague? Ano may plague? Salot. Para ngayon, yung COVID, pandemya. Ngayon, ang ginawa raw ng isang matalino, si Epimenides, hindi Leonides, nagkaroon ng idea. Sabi niya, magpakawala tayo ng maraming tupa. Sabi niya, ngayon, kung saan daw matutulog yung tupa na yon, papatayin nyo na tiaalay sa Diyos na to. Sabi ba, may rebulto rito, rebulto ni Athens. By the way, yung Athens, pinakilala yan sa Diyos na si Athena, ha? Doon kinuha yung pangalan. Bawa, rebulto ni Athena, doon tumabi yung tupa, papatayin niya, iaalay kay Athena. Tapos yung isang tupa na dito kay Zeus, papatayin niya kay Zeus. Ngayon, pag daw pumunta sa lugar na walang Diyos, ang lalagay doon, to the unknown God. Okay, pinapatay ko itong tupa to sa Diyos na hindi namin kilala. Ganun sila. Kaya nagkaroon ng isang pedestal nakalagay to the unknown God. Okay, binalikan natin yung yung background. Okay, so
ito na, sabi niya, yung Diyos na hindi nyo kilala, ipakikilala ko. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan ng lahat ay naririto ang Panginoon ng langit at lupa. Ibig niya sabihin, isang Diyos lang ang gumawa ng langit at lupa. Binalik niya ngayon sa Genesis. Amen? Na hindi naninirahan sa templong gawa ng tao. Ayun, binangganan niya ngayon. Di ba? May mga templo-templo. Sabi niya, yung Diyos na may gawa ng langit at lupa, ba't mo patitirahin dyan? Amen? May gawa siya ng lahat eh. Tapos patitirahin mo dyan. Sabi niya, hindi rin siya nangangailangan na naman tulong o paglilingkod ng tao. Kasi ito sa mga templong yun, may mga atusan yung mga Diyos. Paano mo mag-uutos yun? Wala namang buhay yun. Na nag-uutos, syempre, kung may pari, may kanya-kanyang pari yun. Yun na nag-uutos. Sabi niya, siya mismo ang nagbigay ng buhay. Bakit? Kasi nung panahon nila, uso yung nag-aalay ng buhay. Minsan na pati bata, dalaga na virgin, iniaalay. Si Kristo, siya yung nag-alay ng sa atin ng kanyang buhay. Amen? So, talagang nabago. So siya, sabi, napinsin niyo, binabangganan niya yung katuruan, ha? Ulitin ko, matatalinong tao to, mayayaman tao rin siguro to. Ang nag-iisipan nito, puro katalinuhan. Pero, naigawa niyang ipasok. Yung hindi nyo kilala Diyos, ito papakilala ko. At yung Diyos na to, siya may likha ng langit at lupa. Hindi na kailangan pagsilbihan. Hindi pwedeng manirahan sa bahay na gawa ng tao. Para mo naman siya minamaliit niyan. Masyado siya makapangyarihan. Ano pa? Mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat. Sino to? Kanino na nilikhaan lahat? Si Jesus. Diba? In all things were created through Him and by Him and for Him. Ang lahi sa buong mundo, itinakda niyang simula ng kanilang panahon at hangganan. O binangga niya yung katuruan ng Stoics. Ano ba katuruan ng Stoics? Walang destiny ang mga mankind. Wala tayong pupuntahan. Sabi niya, may pupuntahan. Napansin niyo yung turo? Meron pinaghuhugutan. Ginawa niya yon upang hanapin nila ang Diyos, baka sakali sa kanilang paghanap siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talaga malayo sa bawat sa atin, sapagkat nakalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, lahat naman talaga. Lahat ng ginagawa natin para kay Lord. Diba? Sabi ng mga matatalinong tao, wala namang, diba? Sabi ng mga Epicurean, walang pakialam ang Diyos sa atin. Yun nga yung, alam niyo yung word na Makarios, yung ginamit yung Makarios daw yung mga Kristiyano, ginamit yun sa Matthew yata, ni Jesus. Sabi niya, ang mga Kristiyano doon, blessed, Makarios. Ang ibig sabihin ng Makarios, ito yung pinagpala, kasi yung mga Diyos na nasa langit nila, nandun lang sila, wala silang pakialam dito. Ibig sabihin, nung sinasabi niya, pinagpala ang tao, ibig sabihin, kahit anong mangyari sa iyo, dahil Kristiyano ka, hindi ka tatablan ng problema ng mundo. Amen? Kaya Makarios, ganun yung sinasabi rito ni Pablo na itong Diyos na ito, mayroong pakialam sa atin. Amen? Kaya sabihin mo sa sarili mo, may pakialam sa si Lord. Amen? Yan, no? Sapagkat nasalaya sa kanyang ating buhay, tulad na sinabi ng ilan ng mga makata, tayo mga anak niya, sapagkat tayo mga anak ng Diyos, huwag nating akalain ang kanyang pagka-Diyos. Mailaraw sa ginto, pilak, bato, na paong likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Yung Diyos mo, kaya mong gawa ng rebulto, yan ba yun, taong sasambahin mo? Makapangyarihan yan. Ulitin ko, ang kausap niya, matatalinong tao. Mga nag-iisip. Sabi niya, Diyos, sasambahin mo, gawa lang ng kamay mo. Sad to say, hanggang ngayon, ginagawa niya. At ito mahirap. Hindi lang mga gawa ng taong sinasamba. Kahit mahal sa buhay, sinasamba. Kahit trabaho, sinasamba. Ayoko mag-church kasi kailangan kong maghanap buhay. Ayoko mag-church kasi kailangan kong unahin ito. Ayoko mag-pray muna kasi pagod ako. Unahin ko yung tawag ng misis ko tsaka ng anak ko para manood ng rewind. Kaysa mag-church, mauna kami ron sa sinihan. Those are idolatry. Kaya sabi niya, Diyos yan. Kaya mong gawang ihulma. Amen? So nagigets nyo mga kapatid, pati mga nanonood online. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon, iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar, magsisi, talikuran ng kanilang masasamang pamumuhay. Ayan, ipipreach na siya. Romans 12:2, but be transformed by the renewal of your minds.
Ano sabi niya rito? Magsisi, repent, talikuran. Ngayon, ito na yung oras. Noon kasi hinahayaan lang daw ng Lord. Actually, hindi naman niya hinayaan, kaya alam, may proper timing siya. Sapagkat inakda na niya ang araw ng paghuhukom ng sanlibutan na yan. Sinabi kanina, wala raw patutunguhan ng buhay. Pero ngayon, may judgment. Yan, sabi niya, at sa buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao. Sino yan? Jesus. Lahat tayo haharap kay Jesus at lahat tayo ligtas dahil kay Jesus. Lahat tayo exempted dahil kay Jesus. Amen? Yun ang maganda sa pagiging Kristiyano. Alam mo, kahit anong mangyari sa'yo, yes, mamamatay ka, pero haharap ka sa Diyos. Ano ginawa mo nung nabubuhay ka? Kaso nakita si Jesus, ay, exempted itong si ganito. Kasi meron siyang Jesus. Ano pa pangalan mo? Ha? Jimboy? Exempted itong si Jimboy kasi may Jesus. Ito pareho kayong J. Huwag mo sabihin Castillo apelyido mo, initial mo, JC. Amen? So, haharap tayo at isang tao ang magliligtas sa atin. At kung hindi mo tatanggapin yung isang taong yan, biyaheng impyerno ka. Pinatunayan niya ito sa lahat. Muli niyang binuhay ang tao. Ito na yung resurrection na hindi rin nila pinaniniwalaan. Alam nila, merong spirit world. Pero they don't believe in the existence of resurrection. Amen? Future judgment is through Jesus. Nang marinig nilang sinabi ni Pablo, ayan na, tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya. Siyempre, asarin ka, hello, ano yung turo mo? Matalino kami, nag-aaral kami. Ano yung sinasabi mo isang tao? Ano yung sinasabi mo mabubuhay? Siyempre, asarin ka niyan. Pero na ginawa niya, sinabi naman ng iba, nais namin mapakinggang muli. O yun, yung iba kasi. Alam mo, pag ikaw talaga nagsisik ng truth, hahanapin mo talaga yung ugat. Para mga Berean, diba? Kung matalino kang tao, aalamin mo yun. Bawa, yung anak mo umuwi, may black eye, sinabang ako. Sino mabag sa'yo? Pagkita mo naman doon sa bata, bugbog sarado pala. Ikaw sapat lang, bugbog yung ginawa ng anak mo. Amen? You will know the truth. Hanapin mo. Hindi yung pag nasa kalsada, go! Ikaw pala overtake, ko pa galit. Kanina, muntiga kami mapaaway. Sinugod si Kuya. Sabi ni Kuya, may overtake kasi. Yun ang dapat. Tapos yung overtake, tapos sa likod din. Ikaw yung... Tapos siya pa yung, kung may overtake, muntiga na namin mabangga yung tricycle. Nakapreno na may tricycle yata, may bata. Kaya nagulat si Kuya, may overtake, parang ganun yung nangyari. Sabi niya, yung overtake, bubaba rin. Ikaw, nililigtas yung sarili niya. Amen? So, tinuya siya ng ilan. Nais namin mapakinggan muli at tungkol dito. At iniwan ni Pablo ang mga tao. May ilang sumama sa kanya. Amen? Tandaan, pag naghayag ka ng mabuting balita, meron at merong kikilala sa Diyos. Amen? Kahit sabihin mong marami kang siniran, 1,000, isa yung kumilala. Sabi sa Biblia, may isang kaluluwa lang na bumabalik sa Diyos, libo-libo ang hell na nagdidiwang sa langit. Amen? Kaya wag basta mahalaga, mag-share ka. Amen? May isang sumampalataya sa Diyos. Kabilang din si Dionisio, kaanib ng kapulungan ng Areopagus. Sabi, matalinong tao to. They belong to the council of elders. Parang ganon. Isang babae nagkakalak, Damaris. Amen? Ito maganda. Pag ikaw kumikilala kay Lord, nakasulat pangalan. Amen? Tama itong mga to. Nakasulat yung pangalan nila. Kinikwento, pinag-aaralan natin. Sila yung ating reference ngayon. Why? Because they believe in Jesus. Ang sabi kasi, pagdating daw, bubuksan yung aklat ng buhay. Pag wala rin yung pangalan mo, ay, ito ka sa kabila. Pero pag nandito ka sa kanan. Amen? Kaya dapat nandun yung pangalan natin. Wendell Castillo Capiral. Pogi. May ganun eh. No? May pogi pa. Teka, wala yatang pogi dito, anak ka. Amen? Okay. So, introduction pa lang yun. Tutuloy pa ba natin? Hindi, mabilis na lang to. How can we glorify God? Bullet na natin. Una, kailangan may takot ka sa Diyos. Kagaya ni Pablo, di ba, nung nakita niya, hindi siya nag-selfie kasi walang cellphone. Ang ginawa niya yung dibdib niya, tika, ang sama ng loob ko, bakit? Puro Diyos-Diyosan to. Bakit? Kasi may takot siya sa Diyos. Sabi niya, Paul fears the Lord rather than material things. Hindi niya nakita ang ganda. Nakita niya, teka, may problema rito. Dapat ihayag ko ang mabuting balita. Ikaw ba, kapatid, pag nasa isang lugar ka na alam mong puro mali sila, magsasantabi ka ba?
Sige, join na lang ako sa inyo. Tara, inom na rin din tayo. Mag-share ako pag lasing nga ako. Amen? Para malakas yung loob ko, Pastor. Ba't di ka nag-share? Nakakatulog ako eh. Amen? Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. When you know Jesus, yung katalinuhan may a-apply mo sa buhay. Amen? Hindi katalino lang, may a-apply mo because you know Jesus. Jesus will teach you. Amen? Proverbs 9:10 Tagalog, ang paggalang at pagsunod kaya ay pasimula ng karunungan. So if we honor God, if we really know God, uunahin natin si Lord. Hindi yung kung ano-ano. Hindi, maintindihan naman ako ni Lord. Yes. Pero hindi naman lagi, uunahin mo yung pangailangan. Madalang sabi ng Lord, I will provide all your needs. Pati pagpipray, nakakalimutan mo. Amen? 2 Timothy 1:7. At ito maganda, pag ikaw may takot sa Lord, kahit sino pa yan naharapin mo, sabi rito, but the Spirit of God does not give us a spirit of timidity, but power. Ay, teka yun. Kung si Pablo, sumama loob niya, teka, nakita niya, matatalinong tao to, puro nakaputi, puro nagdidebate. Bakit ako makikipagdebate pa rito? Hindi. Nakipagdebate rin siya. Bakit? Alam niya, tama eh. Sabi nga, pag itinuro mo tama, hindi ka magkakamali. Tama ba? Amen? Kaya sa Savior, pag inuna ang Diyos ang bahala sa atin. Do you fear God or fearing the share the word of God? Ulitin ko ha, may takot ka ba sa Diyos o nahihiya kang mag-share ng salita ng Diyos? Amen? Dapat una ang Diyos. Bawa, nasa party ka, mga kaklase mo, ayoko na mag-share, saka na lang, may iba naman mag-share dito. Amen? Kaya nga tayo dinadala ng, praise the Lord, dinadala tayo ng Lord sa mga jail, sa mga police. Nag-share tayo ron. Huwag natin tignan yung posisyon nila. Tignan natin sino yung dala-dala natin. Amen. Naalala ko yung kwento. Lagi ko tayo kinikwento. Sorry po pag may nanonood yung police. Amen. Sabi niya, wala ka sa tatay ko. Yung tatay ko pag dumadaan, tumatabi silang lahat. Wala ka sa tatay ko, sinasaliduhan. Nag-isip yung isa, tatay, anak niya, pastor. Tatay niya, pastor. Teka, paano ba to? Wala yan, tatay ko. Pag dumaan ng tatay, pag nandun ang tatay ko, sinesermonan lang yung tatay nyo. Ha? Tatay ko, kay Ronel, umaalis sila, tatay ko, general. Paano si sermonan ng tatay mo? Pastor ang tatay ko eh. Amen? Una ang Lord. Dahil ang dinadala natin, King of Kings and Lord of Lords. Amen? Yun lang ang pwede natin ipagyabang. Naalala ko nung ako ay binigyan ng pagkakataong magtalumpati eh. No? Nung ako ay gumraduate ng theology, binigyan ako ng pagkakataon. Sabi ko doon, kung ipagyayabang natin, ang pwede lang natin ipagyabang ay ang kabutihan ng Diyos sa atin. Amen? If you must boast, you boast in the Lord. Amen? Wala tayong pwede ipagyabang. Ako kahit gwapo ako, di ko pinagyayabang yun eh. Amen? Kasi hindi pwede. Sabi lang kasi ng nanay ko. Amen? Kahit may pagyayabang ka. Minsan natanong ko na nga rin. May pastor nagtanong, Lord, bakit ba yung ilong niya? Pag may lumapad na aeroplano, gumagalaw. Yung sa akin, jackhammer na, hindi pa rin gumagalaw. Anak, hindi naman kita pinag-aartista, pinagpapastor kita. Hindi lahat ng pastor, maraming gwapong pastor. Kasama kami ni Pastor Joby doon. Amen? Okay, kung gusto mong mapuri ang Diyos, dapat may takot ka sa Diyos. Amen? May takot ba tayo sa Diyos? Pangalawa, we should obey God rather than man. Kaya ang nagpagpaliwanagan siya, nakipagtalumpati siya. Hindi niya pinansin kahit sino ka pa. Sa kanya, who you ka. Ang mahalaga, who is in me. Amen? He obeyed God rather than man. Hindi siya natakot. Amen? Paul obeys God by sharing the gospel. Preach the word. Mga kapatid ko mananampalataya, preach the word. Be prepared in season, in out of season. Kaya ikaw, kung nasaan ka man ngayon, may pinuntahan mo, reunion, nagkita-kita kayo ng mga klase mo, nagkita-kita kayo ng pamilya mo, na alam mo, hindi pa mananampalataya. Share the word of God. Pagkakataon mo na yun. Pagkakataon na natin yun. Sa school, praise God guys, mga bata na estudyante natin doon, nag-share na ng word of God sa mga best friend nila. Amen? Kahit best friend mo lang, sharean mo na. Season and out of season, hindi mo kailangan tawagin si pastor. Share mo lang yung kabutihan ng Lord. Amen? May isang pastor, narinig ko.
Di ba, simula ng school year, nagpapakilala. Sabi niya, Lord, paano pa kita pagpapakilala rito? Yung iba, papakilala, my name is Wendell, nakatira ako sa ganitong lugar, ang tatay ko ay ganito, nanay ko ay ganito, ganon, usually. Sabi niya, Lord, paano nga ako magpapakilala? Ang pangalan ko ay Pastor Juan de la Cruz. At 2 beses ako pinanganak. Huh? 2 beses ka pinanganak? Opo. Sabi, gusto niyo pang malaman paano? Ayun, nag-share siya ng word. Ano ba sabi ng Lord? Be born again. O yan, pwede niyo ng entra yun. Pag alam niyo ba mga kapatid, pinanganak akong muli. Talaga lang bumalik ka ba sa tiyan ng nanay mo? Wala na yung nanay mo. Amen. Preach the word in season and out of season. Sabi dito, do not merely listen to the word, but deceive yourself. Obey the word. Alam mo, may salita, sundin mo. Kanina nagdadalawang isip na po akong tumayo dito. May naghahanap na ako ng ibang mensahe. Kaya lang sabi ng Lord, ituloy mo yung mensahe. Amen? Ituloy mo yung mensahe nakatalaga para ngayon. Ito po talaga yung mensahe nakatalaga para ngayon. Naalala ko noon na nag-share din ako sa isang Bible study. Kasi yung Bible study, yung medyo mataas na yung pinag-aaralan. Kasi pag baguhan, syempre, nagsishare ka muna ng Word of God, yung Gospel, di ba, yung mabuting balita. Pag medyo, karni-karni na. At yung Bible study na yung napuntahan ko, yun na yung pinapaturo. Hindi, medyo karni na kami. Ngayon, may bago, mag-asawa. Sabi ko, Lord, paano to? May bago. Baka hindi nila maintindihan. Sabi niya, basta turo mo yan. Nagkataon, yung tuturo ko. Ito yung kay Hana. Si Hana kasi hindi manganak. So, nag-pray siya ng puong pait, gano'n, na umiyak siya. Ngayon, nung magpapapray na, kasi bago usually, pag closing prayer, sino po yung magpapapray? Gano'n naman talaga ang natin, di ba, mga pastor, yung mga nagtituro. Kasi pagkakataon mo na magpapray yun Alam mo yung mag-asawa, alam nyo, umiiyak yung babae, alam nyo, tama-tama ho sa amin yung message. Huh? Kasi bakit? Ilang taon na raw hindi manganak yung babae. Kasi yung lalaki, hindi naman pwede manganak Amen? Sabi niya, pag-pray niyo ako. So, pinag-pray namin. Tapos, lumipas yung mga ilang linggo. Maya yung nagpapa-BS, ba't sa akin? Brad Wendell, sabi niya siya. Bakit? Uy, si ano. Sabi ko, sino yun? Yung pinsang ko. Yung nagpa-pray na hindi mga anak. Yung lalaki, buntis. Hindi yung asawa niya, sabi nga gano'n. Sabi niya, buntis na. We pa ako Alam niyo, minsan pag sasabihin talaga sa ng Lord ko ano yung message niya. Kanina ayoko na i-message to kasi sabi ko, maganda tong message na to Kailangan maraming tao. Kaya lang sabi ng Lord sa akin, may 2 o 3 nandun ako. Amen? Ang importante, yung message ko masunod. Kaya tutunod ko to. Amen? Okay. Napupuri ang Diyos pag tayo sumusunod. Kaya praise the Lord, nakasunod ako. Thank you, Lord. Amen? Pangatlo, Christ Center. Dapat ang ituturo mo nakasentro kay Jesus. Kagaya ni Pablo, sabi niya rito, the best way to glorify God is through Jesus. Si Jesus at si Jesus lang. Tinatanong ako ng BS kasi nagtuturo ako sa isang BS office namin. Paano ba malaman pag yung mga turo? Kasi maraming katuruan ngayon, tama? May dating daan, may noon daan, may nagdaan, di ba? Doon tayo sa tamang daan. Sabi ko, pag nilalayo ka kay Kristo, hindi tamang daan. Amen? Makikita nyo naman yan Pag mayroon sinabi, ako ang appointed son of God, yung mga ganon. Teka, baka may bumati ko sa akin. Basta wala si Jesus. Basta nawala sa equation si Jesus, alam mo na. Nung isang araw, mag-fill up na dapat ako ng form para mag-aral sa Essentiological School. Kaso tinignan ko yung nila, yung tawag doon, mission and vision. Titignan nyo yung mission and vision ng isang church. Teka kako, parang wala si Jesus dito. Most Christians, majority of Christian churches, makikita nyo, tinataas namin si Kristo. Kahit tignan nyo yung SGCF na website, nandun, ang gino-glorify namin ay Panginoong Yesus lamang. Tapos kumukuha kami, ang turo namin ay we are a Bible-based Christ-centered church. Sila, nakita ko, mission statement nila, puro Bible-based. Pero parang wala si Jesus. Sabi ko, teka, delikado to. Tapos meron silang question and answer portion doon. Meron doon nagtatanong kung kulto sila, bakit doon tinataas nila yung kanilang parang si ganito, hindi ko napapangasabi yung pangalan. Sabi ko, delikado to, wag na lang. Amen. Dapat, pag nagtuturo ang isang mananampalataya o mangangaral, ang tinuturo si Kristo. Amen? Amen. Kaya sabi niya rito, sinabi niya yon dahil nangaral si Pablo tungkol kay Jesus. Hindi siya nahiya, hello, yung mga Diyos Jope. Hindi yan. Ang totoong Diyos, yung hindi nyo kilala, si Jesus. Sabi nga,
Pag nandun ka, isipin mo paano may papakilala si Jesus. Kagaya yung sabi ko sa inyo, pinanganak akong yung isang pastor, sabi niya, ako si ganito, pinanganak akong 2 beses. O, paano ka papanganak ng beses? Diba? Through Jesus. In whatever you do it all in the name of Jesus. Pangapat, you must have an undivided heart. Dapat hindi ka pa iba-iba. Teka, magsishare ba ako? Hindi ako magsishare. Magsishare ba ako? Hindi ako magsishare. Huwag ganun. Parang kanina, nangyari sa akin, ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Nag-pray ako. Hindi, turo mo yan. Wala sa dami yan. Nasa akin yan. Amen? Kung sino yung tatatakan ko ng minsan. Ang daming ang tao, pinreach mo yan. Wala naman nakinig sa'yo. Doon ka na sa iilan, sigurado makikinig sa'yo. Amen? Buti na lang, punong-puno tayo ngayon. Nakinig lahat. Amen? Pag gusto mapuri ang Lord, dapat nakapokus ang puso kay Lord. Usapang puso ang pagiging Kristiyano. Hindi bibig. Ang galing mo mag-preach, wala naman ang puso mo. Ang inuuna mo kung ano-ano. Puro pagwapuhan. Buti ko, gwapo na. May Kristo pa. Woo! Yung iba, tinuya na siya. Iniwan na siya. Pero tuloy pa rin siya. Amen? Tuloy ka lang. Basta si Jesus ang usapan. Huwag kang mahiya. Amen? Okay lang tuyain ka. Basta napahayag mo si Kristo. Tandaan. Ito maganda. Pag tinuya ka nila dahil kay Kristo, okay lang. At least na-share mo si Jesus. Kasi alam nyo yung words, nagre-repa sa isip yan. Pag sinabihan ka ng isang bagay, lagi mo naalala yan. Lagi ako, sinabahan talaga ako ng nanay ko, gwapo ng anak ko, talaga nagre-repa sa isip ko yan. Ewan ko sa inyo, no, sinabihan kayo ng mga nanay nyo. Pero ako, nagre-repa yan. Pero pag sinuro mo tungkol si Jesus, sasabihin na, walang kwenta yan. Pero deep inside, nasa isip nila yan. Tandaan natin, nasabi ng Banal sa Kalanastan, hindi nawawalan ng saysay ang mabuting balita. Amen? Akala lang nila wala. Hindi mo alam kung kailan makikita. Kasi parang, ang salita kasi parang binhi. Hindi mo alam kailan mag-flourish. Pero nandun na yan. Tandaan, ang puso ng tao, iba-iba. Minsan biglang tumubo, huminto, pero tutubo ulit. Yung iba naman, tubo agad, diretso. Yung iba naman, wala, tagal. Meron isang klase ng bamboo sa Japan. 5 taon, hindi tumutubo. Pero yung mga magsasaka, dilig lang ng lilig. Yung pala nangyari ron, hindi tumutubo, pataas, lumalapad pala yung ugat. Tapos pagtubo niyan, diretso. Amen? Iba-iba yung puso ng tao. Basta mahalaga, maihayag si Kristo. Huwag mong panghinayangan niya kaklase mo, kaibigan mo, kamag-anak mo. Basta mahalaga, may kilala mo si Jesus. Amen? This is Psalms 10, have an undivided heart to teach Jesus. Amen? James 1:6, you must believe and not doubt. Share ko ba si Jesus? Huwag na lang. Share ko ba si Jesus? Huwag na lang. Huwag ka nang magdalawang isip. Pag si Kristo, diretso. Amen? Okay. Huwag pa bago-bago ng isip kung may Kristo ka. Nagkamali. Ang tanong, may duda ka pa ba? Amen? And then lastly, share Jesus. Si Jesus at si Jesus pa rin. Siya, sa pamamagitan ng isang tao, na kanyang hinirang, and that is Jesus. Mga kapatid, kaya lang tayo nag-i-exist dahil kay Jesus. Kaya lang ako nakakatayo dito dahil kay Jesus. Kaya ako nabubuhay dahil kay Jesus. Mga kapatid, ang profile ko, it's only by the grace of God, and that is through Jesus. Wala akong kwentang tao kung hindi lang dahil kay Kristo. Amen? Kung kilala nyo lang po ako, malalaman nyo kung gaano ako kabulok. Pero ako'y bagong nilalang dahil kay Kristo. Amen? At bawat isa rito may kabulukan. Sabi nga niya, turo ni Pastora nun, bone in the closet. Baho, sosyali. Lahat tayo may tinatagong baho. Pero pinabango tayo ni Kristo. Amen? Bakit tayo mahihiya? Siya lang naman yung dahilan ba tayo nabubuhay? Kung wala tayo sa mundong ito, kundi lang sa kabutihan ni Kristo. Amen? Kaya sabi dito, therefore, go and make disciples through all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Kaya tayo nagtuturo. Sabi nga, ituro, magdisipulo. Yun ang ating mandato. Ang mandato ni Kristo, magturo at magdisipulo. At kasama ito sa pagtuturo. Amen. Hanggat may tinuturuan, magturo ka, Wendell. Amen. Yun ang turo. Magturo. Lahat ng pastor. Kaya tayo nandito para magturo at mag-disciple. At isang way ng pagdi-disciple, nagtuturo at tinuturo si Kristo. Amen. Ang buod ng usapan, si Kristo ang dahilan. Amen.
It's only by Jesus, through Jesus, and for Jesus. The only reason why we need is because of Jesus. Amen? The reason why we exist is through Jesus and because of Jesus. Because Jesus loves us so much. Amen? Kaya ikaw, Jimboy, mahal ka ni Jesus. Huwag kang mahihiya. Amen? We glorify God when we share the good news. Napupuri ang Diyos pag hinayag natin ang mabuting balita. Hindi yung buhay natin. Yung iba, alam nyo, na-born again ako kasi ganito, ganyan, gano'n. Nawawala si Kristo. Ang nabibida, ikaw. Kahit gano'n kaganda ang turo, kung wala si Kristo, walang kwenta. Gumaganda ang turo pag nandun si Kristo. Amen? Okay, so summary na tayo. Paano na mapupuri ang Diyos? Unang-una, fear God. Dapat matakot ka sa Diyos, dapat kaysa sa tao. Si Pablo hindi natakot, kahit matatalinong tao. Dahil may takot siya kay Kristo. Parang ganito lang eh. Naalala ko nung bata ako, nagbabasketball ako, ganyan. Basketball ba kayo? Basketball kayo? Kayo, basketball? Shoot na ako, dumating yung tatay ko, sangsot-sot lang, alis. Gagalit yung mga kaklase ko. Tapos takot ako sa aso nun kasi may kagata ako ng aso rito. Bata kasi, hinata ko yung kainan. Siguro mga 4 years old ako, hinata ko yung kainan ng aso namin sa Bulacan. Sinagpang ako, lalim dito. Kaya pag nakita ko ng aso ng bata ko, hindi ako makadaan. Pero pag sumusot yung tatay ko, nung aso-aso, alis ako. Yun yung takot. Kaya pag ikaw may takot kay Lord, kahit sino pa yan, sisyaran mo yan. Amen? Pangalawa, you must obey God rather than man. Pag ang itinuutos nila, sablay, uunahin mo yung utos ng Diyos. Amen? Si Christ, ang Panginoon, may utos na hindi maintindihan. Inutosan niya si Abraham, ihalay mo yung anak mo. Pero sumunod si Abraham. May utos si Lord, ang Panginoon, kay Gideon. Ang dami niyang tauhan, sugurin niyo yung mga kalaban. Nabawas, 300 na lang yata yung natira. Lalabang kami, dama-dami nila. Sumunod. Ano nangyari? Natalo yung kalaban. Si Pedro, sabi niya, ihulog mo sa kabila. Ano pinagkaiba ng kabilang lugar ng bangka? Ba't ko ihulog dyan? Eh, pare-pareho namang nandyan yung isda. Hinulog, ang daming nahuli. Pag sumunod ka kay Kristo, may pagpapalang kasunod. Amen? Eh kaya sumunod tayo kahit anong mangyari. Christ-centered, our mission and vision is Jesus. Our preaching and teaching should be Jesus. Jesus should be the center of everything. Amen? And then we must have not divided. Huwag tayo pa-iba-iba. Huwag tayong magtuturo, hindi magtuturo. Ako kanina ganun eh. Praise the Lord, diretso ako ng Lord. Amen? And then lastly, share the Word of God. Pinaalala sa akin ng Lord, anak, ang ituturo mo, focus. Nawawala ka sa focus. Aray! Para sa akin pala to. Amen? So, paano rin mag-glorify ang God? Dapat nakatuto kay Kristo. Amen? Tayo bang mga nanonood? Tayo bang nandito ngayon? Nakapokus ba tayo kay Jesus? O nakapokus tayo sa pangyayari, nakapokus tayo sa paligid, nakapokus tayo sa tao. We must obey God rather than man. Minsan masakit kasi mahal mo sa buhay, minsan trabaho mo. Pero mga kapatid, hindi ka talo pag inuna mo si Kristo. Amen? Sabi dito, merong isa, last kwento na to, tapos na tayo. Merong isang hari, may 4 na asawa. Ngayon, yung unang asawa niya, ito talaga yung pinandi-display niya. Kahit saan siya magpunta, ito yung pinakamagandang asawa. Pan-display. Tapos yung isa naman, ito yung kanyang asawang pinandi-display din niya, kaya lang medyo nakatago ito, no? Parang for your eyes only. Pero alam ng mga tao, asawa niya yan. Tapos meron siyang pangatlong asawa, ito naman yung kanyang pag may problema, nilalapitan niya yan, may problema ako. Yan yung pinaka-close niya. Diyan niya nilalabas lahat ng nararamdaman niya. At yung pang-4 niyang asawa, ito, mahal na mahal siya. Pero hindi niya mahal. Pinusundan siya kahit saan, pero hindi niya pinapansin. Hindi siya nakapokus sa pang-4 na asawa. Pero grabe magmahal yung pang-4 na asawa. Eh mamamatay na, nandun na sa deathbed. Sabi niya rin sa hindi ba ikaw yung aking pinaka-display? Samahan mo ko sa aking kamatay. Hoy! Manigas ka! Aalis ako. Sabi ba naman ganun? Matapos siya pan-display, iiwan. Eh sino ba yun? Yung accomplishments niya. Kasi yung accomplishments, pag mamamatay ka, wala na yan. Kahit nagawa mo itong pinakamagandang tulay, hindi ka kilala. Aalis na yan. Tapos yung pangatlong asawa, uy, ikaw di ba iningat-ingatan ka, hindi nga kita pinapakita, for your eyes only lang kita, kasi akin ka eh. Hindi. Maghahanap ako ng ibang asawa. Grabe, no? Alam niyo yung pangalawang asawa? Ito yung treasures niya.
Pag mamamatay ka na, yung kayamanan mo, mapupunta rin sa iba. Kaya tinatago-tago niya yun. Yung pangatlong asawa, sabi niya, di ba ikaw yung close ko? Friend tayo eh. Mamamatay ako, samahan mo ako. Alam mo, ihatid lang kita sa libingan. Hanggang doon lang ako. Kahit friend tayo. Pero hanggang doon lang ako. Alam niyo yung pangatlong asawa? Yung family and relatives. Di ba pag mamamatay, ihatid ka sa huling hantungan? Kagaya ng nanay ko, hinatid namin to sa crematorium, sinunod. Ganun na lang. Alam niyo yung pang-apat na asawa? Sabi ng pang-apat na asawa, lapit siya, kahit di mo ko pinapansin, sasama kita hanggang bukay. Sabi ng ganun, payat-payat na. Ikaw na hindi ko pinapansin, ikaw na walang silbi sa akin, ikaw na walang kwenta, sabi ng ganun. Ikaw pa sasama. Oo, mahal na mahal kita. Alam niyo, sumama talaga habang kabilang buhay. Alam niyo ano yun? Yung spirito niya. Kaya kapatid, tayo yan. Lahat tayo may 4 na asawa. Ang sasama lang sa atin to. Kaya dapat nakafocus tayo paano patatabain to. Amen? Dapat ang sentro, yung spirito. At yung spiritong yan tataba kung may Kristo. Amen? Tumayo tayo, palakpakan natin ang ating Panginoon.